Ako nga pala si Joseph, isang biyahero. Mahilig po akong bumiyahe sa kung saang lugar kapag meron po akong oras. Gamit lamang ang aking motor na ipinamana pa sa akin ng aking tatay. Minsan nagkaayaan ng mga tropa na bumiyahe sa isang sikat na tourist spot para sa mga biyahero. Ang Cabiang Tunnel. Sa mga hindi po nakakaalam, na ang Cabiang Tunnel ay tinayo noong 2009 at opisyal na binuksan noong 2013. Ito ay isang lagusan ng kalsada na dumadaan sa Mount Palay-Palay National Park o mas kilala bilang Mount Pico del Oro. Matatagpuan ito sa kahabaanan ng Sugbu, Ternate Highway. Nag-uugnay ito sa mga munisipalidad ng Ternate sa Cavite at Nasugbu sa Batangas. Ang 300-meter tunnel na ito ay kasalukuyang pinakamahabang under-highway tunnel ng Pilipinas. Ito na nga sir, nag-set na kami ng gala weekend kasi may mga pasok pa yung iba naming tropa sa trabaho at ang iba naman ay sa paaralan. Bumiyahe kami ng maaga, ayos naman. Madami din kami mga nakakasabay ng mga rider papunta dun sa lugar. Nang makarating na nga kami dun sa lokasyon, mga ako dahil sobrang ganda ng lugar. Talagang mapapawaw ka sa ganda dito at napaka-presko pa ng simoy ng hangin. Pero ang gandang tinataglay ng lugar ay may misteryo palang itinatago. Ako mismo kasi ang nakaranas ng ganitong pangyayari. Pumasok na kami sa tunnel nung makaramdam ako ng kakaibang pakiramdam sa aking katawan. Para bang may ibang mangyayari. Nung makapasok na kami doon sa loob, may nakita akong babae na nakabistidang itim. Nakatayo ito sa may gilid ng tunnel doon sa loob. Hindi ko naman pinansin yon kasi akala ko taga doon lang din sa lugar na yon at naglalakad lang din palabas. Pero nagkamali ako. Kasi sunod na nakita ko yung babae na yon ay nakangkas na ito sa isa sa mga kaibigan ko. Kinilabutan ako ng mga oras na yon sa isiping hindi ito pangkaraniwan. Kasi nang makita ko ito ay puro dugo ang ulo nito at mas lalo akong kinilabutan nang unti-unti itong tumingin sa akin. Wari may alam niya na nakatingin din ako sa kanya. Di na ako mapakali ng mga oras na yon. Nang sa isang idlap ay may humawak sa kamay ko na isang kamay na sobrang lamig at maputla. Pagtingin ko sa side mirror, nakita ko yung babaeng nakaitim. Nakangisi ito nang nakakatakot at pilit niyang inililiko yung manobela ng motorsiklo ko. Nakipag-agawan ako sa kanya noon nang bigla na lang na mandilim ang paningin ko at kasunod noon nakarinig na lang ako ng isang malakas na pagbunggo. Yun ang huling naalala ko bago ako magising na nasa ospital ako. Sabi ng mga kasama ko, bigla na lang daw akong nagmabilis ng takbo at parang lasing daw ako na nagmamaneho. Nagulat na lang daw sila nang bigla akong kinabig patagilid yung motor, kaya ako sumemplang. Ikinuwento ko naman sa kanila ang mga naaalala ko bago ako nawalan ng malay. At gulat na gulat naman sila. Nagwika pa yung isang tropa ko, yung unang inangkasan ng babae nakaitim, sabi nito. Nakita din daw niya sa side mirror yung babae, pero ang ginawa daw niya, nagdasal lang siya ng mataimtim kasi narinig na din daw niya yung kwento patungkol sa babae na yun. Kaya daw siguro lumipat ito sa akin kasi alam daw siguro ng babae na nakikita ko din siya. Ayaw daw siguro nitong may makaalam na nag-i-exist siya dun sa lugar. Kaya sinasakyan niya yung mga napapadaan doon na nakakakita sa kanya. Tapos papaamak niya para wala nang magkwento. Nanatili pa ako sa ospital na yun ng ilang araw. Buti na lang hindi malala ang mga naging injury ko. Yung motor ko naman, malaki ang naging damage. Kaya pinakuha ko na lang sa father ko at sa kapatid ko. At isinakay na lang ito sa L3 pauwi sa bahay namin. Sa ngayon sir, tuluyan na akong gumaling. Pero yung karanasan ko sa sikat na pasyalan ng mga rider na yon ay hindi ko makakalimutan. Babiyahe pa din ako pabalik sa napakagandang lugar na yon. Pero sana wala nang babae pa na aangkas sa akin. Naniniwala ba kayo sa mga aswang? Marahil oo, meron ding hindi. Ganyan din kasi ako nung una.
nung hindi ko pa nararanasan itong ibabahagi kong kwento sa inyo. Ako nga pala si Eric, isang delivery rider. Ang karanasan kong ito ay nagpabago sa paniniwala ko sa mga aswang. Marami na akong narinig na kababalagan patungkol sa Kaibiyang Tunnel. Pero hindi ko yung pinaniniwalaan. Sabi ko pa nga dati katang isip lamang yung mga nakikita nila. O baka naman mga sabog lang talaga sila. Pero isang gabi, nang mapasyal kami sa nasabing lugar na yon, nagbago ang paniniwala ko. Nang makasalumuha kami ng nilalang, na ni sa panaginip ay hindi ko inaasahan na makikita ko. Weekend nun, nung magpasya kami ng mga tropang rider na bumiyahe. Madalas talaga namin gawin yun, sir. Unang destinasyon dapat namin sa Gabaldon, sa may Nueva Ecija. Tapos didiretso na sana kami ng Dingalan sa Aurora para mag-swimming dun sa dagat. Pero di pumayag yung iba naming tropa kasi kakapunta lang daw nila dun nung nakaraan. Kaya ang bagsak namin ay sa Kaibiyang Tunnel na isang paraiso para sa mga rider. Kaya all goods na kami nun. Bumiyahe na kami ng madaling araw para maaga pa nandun na kami sa lokasyon. Nang makarating na nga kami dun sa lugar, sadyang napakaganda talaga dun. Kaya ang ginawa namin, tamang kape-kape lang sa gilid, dun sa may mga tindahan. Yung iba naman ay pa-picture-picture pa. Tamang kwentuhan na din, at dinadama namin nun yung sarap ng simoy ng hangin. Ilang minuto pa, naisipan na ng tropa na lumusot na dun sa tunnel, para dun naman kami sa kabilang lokasyon. Kasi sabi ng isang tropa namin maganda rin ang view doon. At doon na lang daw muna kami tumambay. Kaya ganoon na nga ang ginawa namin. Grabe, nung nasa loob na kami ng tunnel, nakakilabot. Yung pakiramdam ko na para bang may magpapakita na lang sa aming bigla. Nakakabingi din yung katahimikan doon sa loob. Nang makalabas na nga kami, sobrang namangha kami. Kasi napakaganda nga ng tanawin doon. Kaya naganap na agad kami nang pwede namin mapagpwestuhan doon para makapagpahinga at makatambay na rin. Ang ibang tropa naman nilibot pa yung lugar gamit ang mga motor nila. Ako na mahilig sa mga gandang tanawin ay nagantay na lang sa kanila doon sa pinagpwestuhan namin. Hapon nang makabalik na sila, sabi ko naman bakit napakatagal nila. At gagabihin na kao kami sa pag-uwi. Wika ng tropa, nasiraan daw kasi yung motor ni Ben. Ayaw umandar, kaya inayos na muna nila. Buti na lang daw, may mga mabubuting rider na nandoon para tulungan sila. Umandar naman daw agad ang motor ni Ben. Kaya nagpahinga na muna sila, tapos ilang oras pa, nagpasya na kaming umuwi. Palubog na ang araw nung umalis kami. Tapos, nung nasa loob na kami ng tunnel, ay biglang pumugak-pugak yung motor ni Ben. Hanggang sa tuluyan na nga itong mamatay. Isang di namin malamang dahilan, hindi huminto yung iba namin mga kasama. Nagtuloy-tuloy lang sila. Ako at si Ben lang ang naiwan dun sa loob. Kasi akong nasa dulo at nasa unahan ko naman si Ben. Iginilid namin ni Ben yung motor niya para tignan kung ano ang naging problema. Habang ang motor ko naman nasa likod, naka-hazard para may signal yung mga dadaan. Habang inaayos namin yung posibleng sira ng motor ni Ben, may narinig kami na kakaibang huni. Di ko malaman kung saang hayop yung nagmumula. Kasi kakaiba talaga at bago lang sa aming pandinig. Sa una ang lakas ng huni nito, tapos pahina ng pahina. Inisip namin baka ibon lang yon. Tapos papalayo na. Kaya nagpatuloy na kami. Ako, hawak ko yung flashlight, tapos si Ben naman, kinakalikot yung spark plug ng motor niya. Nasa ganun kaming posisyon nang may marinig kaming pagsitsit sa gilid. Kaya napalingon kami at hinahanap namin yun. Ngunit wala namang kaming nakita. Kaya nagpatuloy na ulit kami. Tapos may sumitsit na naman. Kaya ang ginawa ko, inilawan ko muna yung paligid gamit yung flashlight na hawak-hawak ko.
At sana sir, hindi ko na lang yung ginawa. Kasi kung maniwala man kayo sa hindi, may nakita akong isang nilalang na anyong hayop na nakasabit sa itaas ng tunnel. Para siyang si Spider-Man sa posisyon niya. At nakangisi ito nang nakakikilabot. Ang bunganga niya ay puno ng mga pangil at ang dila niya ay mahaba na animoy sa ahas. Hubot-hubad din ito. Sobrang nahintakutan ako sa nakita ko. Kasi unti-unti na itong gumagapang nang nakabaliktad papalapit sa amin. Naninigas na ako sa takot nang biglang magsalita si Ben. Sabi nito, bakit para daw ako natulala sa kawalan? Sabay tapik nito sa akin. Doon ako nahimasmasan para ituro yung nilalang kay Ben. Pagtingala ni Ben, napamura ito ng ubod ng lakas. Sabay takbo papunta sa motor ko at sinabihan ako nito na umangkas na at nasa panganib ang buhay namin. Kasi isang aswang daw yung nilalang na yun. Kaya agad akong sumakay at pinakaripas agad namin ni Ben yung motor ko papalayo. Habang umaandar kami, ay kitang-kita ko pa yung nilalang na humahabol sa amin. Tapos busina ng busina si Ben para may makarinig sa amin. Ilang minuto pa, makakalabas na kami dun sa tunnel. Pero, malapit na din yung nilalang sa amin. Nang makalabas na nga kami, ay nandun na yung mga kasama namin nag-aantay. Galit pa nga yung mga ito. Tatanungin pa sana nila kami nang biglang may lumabas sa tunnel na isang nilalang. Yung aswang na humahabol sa amin. Napahinto naman yung mga kasama ko at napatulala. Yung iba pa nga ay napamura pa. Tapos yung mga babae nagsitilian. Nagwika naman si Ben, sabi nito, "Mga par, aswang yan!" Nagulat naman yung iba at nagsikuwaan ng mga bato para batuhin yung aswang. Ngunit sa di malamang pangyayari, ay bigla na lang itong tumalon sa may bangin. Tapos, lumipad ito. Bigla na lang itong tinubuan ng pakpak. Nagpaikot-ikot pa siya sa ere habang tinitignan kami bago ito lumipad, papalayo. Di na din kami nagtagal sa lugar na yon kasi baka bumalik pa yung aswang na humabol sa amin. Yung motor ni Ben iniwan na lang muna namin doon. Pero binalikan din naman yun nila Ben. Kasama yung mga pinsan niya na malapit lang doon sa lugar. Yung mga kamag-anak din ni Ben ang nagsabi sa amin na meron daw talagang gumagalang aswang doon sa lugar na yun. Kasi dating ang liblib na lugar yon at puro bundok pa at maraming kahoy. Kaya hindi talaga mawawala yung mga ganong nilalang doon. Simula nung mangyari sa amin yon, di na ulit kami bumalik doon. Lalo pa pag gabi at kami lang talaga yung tao. Pero di talaga natin makakaila sir na maganda talaga doon sa lugar na yon. Pero sana sa muling pagbabalik namin doon, wala ng aswang, kaming makita pa. Magandang hapon ng gabi sa inyo, Sir Vic. Depende kung anong oras nyo mababasa itong aking creepy experience. Tawagan nyo na lang ako sa pangalang Lay, 30 years old, Tubong Nasugbu, Batangas. Isa po akong cook sa isang fast food restaurant na kilala po natin. Bahala na po kayong mag-isip kung saang fast food po ako nag-work. Hindi ko na lang din po i-mention ang exact date nito or kung kailan po ito naganap. Yun po yung pinakamahabang subterranean road sa Pilipinas. And estimated na mapabilis nito yung biyahe mo from Cavite to Batangas. 300 meters lang ang tunnel na to. Pero ang mahaba dito ay yung mismong highway. At dito po nangyari sir, ang nakakikilabot naming karanasan. Idagdag nyo pa, na gabi po yun, like 7 or 9 p.m. Galing po kami noon ng Manila dahil meron po kaming dinaluhan na kasal. Sa ilang taon ko na pong pabalik-balik sa Manila para mamasyal. Doon mismo ako dumadaan sir sa nasabing kalsada. Madalas ko talagang daanan yon. Doon din ako syempre dumadaan pabalik sa Nasugbu. At kampante din ako na dumaan doon, gawa ng maganda ang tanawin. At mapupunong lugar, kahit minsan merong nagaganap ng mga aksidente doon. Yung driver ng isang kotse na inerkala namin,
Nag-iba siya ng way. Hindi namin alam. Pero ang sabi daw ng driver namin ay susundan niya lang yung shortcut na ginagawa naman niya madalas. Meron kaming dalawang stopover nun. Pero yung last na stopover po namin, doon po ako nagkaroon ng hinala, Sir Vic. Parang may mali talaga sa biyahe namin. Tinitignan ko pa lang yung entry ng mahabang highway na yon. Tumatayo na ang balahibo ko. Sa unahan ng kotse namin, may nauunang isang kotse. May lobo po sa likod ng kotse, Sir Vic, kung saan po ako nakasakay. Di ko na lang pinansin yon. Then, as we venture the road, lumalamig at dumidilim. Sinabihan ko yung driver namin na buksan yung ilaw. Binuksan naman ito. Pero pinatay din niya kasi nasisilaw daw yung isang driver na nasa unahan namin. So isa sa amin ang nagbukas ng ilaw ng flashlight ng phone niya. So bakit ko sinabing buksan yung ilaw? Kasi may third eye po ako, Sir Vic. At alam ko that time, lumalakas ang mga aura nila because of me. Habang ilaw na lang ng isang kotse ang nakabukas, yun na lang din ang nagsisilbi para makita namin yung bawat dinadaanan namin. Maya-maya, hindi ako mapakali. Lahat kami naghinala na kasi pabalik-balik na lang kami sa bawat dinadaanan namin. Kaya sinabi ko sa driver namin na huwag na namin sundan yung kotse na nasa unahan namin dahil nakakaramdam na ako ng kakaiba. At may nakasunod din sa amin. Maya-maya, sa highway, wala nang kailaw-ilaw. Wala nang mga tao. May nakita kaming jeep na nagbaba ng mga tao. Tuting na bundok ang dinadaanan namin. Pinaparan lang kami. Pero masama ang kutob ko. Lalo na nung makita namin sa kabilang side sa daan, may dalawang lalaking naghihintay ng masasakyan, Sir Vic. Hindi kami tumigil, dinaanan lang namin. Masama na kung masama, pero masasabi niyong tama lang ang ginawa namin. Hanggang sa nakakita na ako ng Yellowstone, nakatulad ng may mga nakasulat na itim na may KM. Yun yung basis na ginagamit ko kung talaga bang bumabalik lang kami dun sa lugar. Maya-maya ulit nakita ako ng isa pa. Kampante na ako. Pero higit isang oras ng biyahe namin, wala na akong makita. Yung signage, yung ayos ng puno, yung mga kahoy, yung mga parang fences sa edge ng bundok. Pare-parehas, every time naliliko kami. Pitukang manok ang type ng daanan, kaya hindi ko talaga sure hanggang sa meron kaming nadaan ng mga bahay. Halos puro pula ang ilaw. Sarado ang mga bintana, pero hindi ang mga pinto. Sinong magbubukas ng mga nakatiwangwang na pinto kung ang bahay mo ay nasa gitna ng kawalan? At sinong titira sa gitna ng kawalan? Unless, aso or mga manok. Bilang alam ko ang magdasal ng Latin, nagdasal ako. Nakakita ako ng hindi dapat makita at nilalapitan na kami ng hindi dapat lumapit. Umiinit na ang pakiramdam ko at bumibigat na ang ulo ko. Kahit sobrang lamig na. Uwi ko po pala, Sir Vic, para buksan ang kakayahan ko. Huminto kami sa intersection. May mga dumadaan na sasakyan, pero parang wala lang silang dinadaan ng kotse. Hinihintay namin ng isang kotse dahil inunahan namin sila. Nung nakaabot na ulit sila, pinauna na namin sila. At nung tinignan ko ang likod ng kotse kung saan kami nakasakay, merong dalawang batang itim na espiritong nakasakay sa likuran namin. Nilalaro yung mga lobo. Ayaw nilang tumigil, kaya pinabalik-balik kami sa dinadaanan namin. Sinubukan ko ang kakayahan ko sa pagdarasal ng Latin. At unang bulong ko pa lang ng dasal, ay alam nilang pinapaalis ko na sila. Mabigat na rin ang pakiramdam ko, maging ang mga kasama ko sa sinasakyan namin. Kaya tinuloy-tuloy ko na ang pagdarasal ko. Unti-unti namang gumaan ang pakiramdam ng mga kasama ko sa kotse. At parang guminhawa na rin ang pakiramdam naming lahat. Maya-maya pa ay natanaw na namin yung tunnel. Mas mabigat ang pakiramdam ko dun dahil papasok na kami. Napasigsag pa kami dahil sa mga bakal na may nakalagay na checkpoint. Pagpasok sa tunnel, sobrang dilim at nakakarindi yung mga boses na bumubulong sa akin kaya nagdasal ulit ako nun. Wala pang ilang minuto, nakalagpas na kami sa tunnel na yon. Simula doon, wala nang gumambala pa sa akin, sa amin. Kaya nakauwi na kami ng matiwasay. Maikling kwento lang ito, Sir Vic, patungkol sa naging karanasan namin ng mga tropa.
Ako nga pala si Ken. Sa pagkakatanda ko, September o October ito nung nangyari. Nagkayayaan kami noon, nagkumala. Tamang trip lang. Kasi bibihira naman kami na magkita-kita. Napagpasyahan namin na mag-outing noon sa Batangas. Friday ng madaling araw ang alis namin nandito sa amin. Kasi sabi ng tropa na si Glenn, dadaan muna kami nun sa Kaibiyang Tunnel. Sakto daw yon at makikita namin yung breathtaking view dun sa umaga. Sa totoo lang nun sir, first time kong makakapunta dun sa lugar. Kaya sobrang excited talaga ako. Kaya all goods na kami nun sir. Ang magkakasama pala ay ako, si Glenn, yung girlfriend niya na si Rose, si Ron, yung girlfriend niya na si Denise, tapos si Jake naman at Lilith. Lahat sila may partner nun sir, ako lang ang wala. Taga sana all na lang talaga ako sa kanila nun. Kidding aside sir, sila Glenn at Ron with their GFs ay nasa car nakasakay. Kami naman ni Jake, tag-isang motor kami. Friday, exactly 12 midnight, lumarga na kami nun. Grabe yun sir, sobrang lamig talaga ng klima pag madaling araw. Buti na lang talaga, naka-battle suit ako nun. Riding gear pala. Kaya di ganong tago sa dibdib ko yung lamig. Wala pa namang nakayakap sa akin. Nasa unahan sila Jake noon kasi sila naman yung may alam dun sa lugar. Taga Batangas kasi si Lilith. Dun kami sa kanila noon mag-i-stay sa tabing dagat. Madami din kami mga ganawang stopover noon. Bukod sa magpapagas at kain, panay din CR ng mga girlfriend ng mga tropa ko. Tapos panay picture pa kung saan-saan. Fast forward na natin konti sir. Along the road pauwi dun sa may Kaibiyang. Estimated 2:30 AM nang may makita kami na mag-asawang matanda sa daan. Naglalakad ang mga ito. Para bang namamasya lang sila. Sweet nga magka-holding hands pa sila. Nilampasan namin sila ni Jake kasi alam naman namin na mga locals lang din yun dun sa lugar. Then pagkalagpas namin nila Jake, biglang bumusina si Glenn sa likod namin. Pagtingin ko sa side mirror, huminto sila dun sa tapat ng mag-asawang matanda. Binusinahan ko din sila Jake at huminto muna kami. Bumaba ako at nilapitan ko sila kasi akala ko mayroong problema. May ibibigay lang pala silang pagkain dun sa mag-asawa. Pagkaabot nila, nagpasalamat naman yung mag-asawa. Pero may napansin ako dun sa dalawa kasi nakayuko lang sila habang kinakausap ng girlfriend ni Glenn. Kahit nung inabot nila yung pagkain, ganun pa din yung postura ng mga ulo nila, mga nakayuko. Inisip ko na lang na baka nahihiya siguro. Pero may isa pa akong napansin dun sa mag-asawa, especially dun sa may lalaki. Pasinghot-singhot kasi ito sir. Kitang kita ko yun kasi nga nasa labas ako at nasa gilid pa nila. Pagkakuha nga nila ng pagkain, pagkapasalamat, umalis na rin kami. Pinagsawalang bahala ko na lang yung mga nakita ko. Kasi that time sir, I don't know anything about paranormal, especially po sa mga aswang. Nung pandemic lang naman kasi ako nahilig sa mga kwentong ganito. Mga nakakatakot na kwento, lalong-lalo na po patungkol sa mga aswang. Kaya yun na nga sir, nagpatuloy na nga kami. Nasa kahabaan na nga kami nun ng highway papunta dun sa tunnel. Nung nakaramdam ako ng parang kakaiba. Parang biglang naging maalinsangan na di ko mawari yung pakiramdam. Magti 3 AM na yata nun, kaya madilim-dilim pa. Tumigil muna din kami nun sa may nadaanan naming isang tindahan na nakabukas. Nagkape muna kami doon. Sila Glenn naman nagyosi. Ako kasi beef ang gamit ko nun. Tinanong pa nga kami ng tindera kung saan kami pupunta. Sinagot naman nililit yung tindera na sa bahay nila doon sa Batangas. Pero dumaan lang kami doon para magpaumaga doon sa Mountain View malapit doon sa tunnel. Tumango-tango naman yung babae. Then out of nowhere, nagsalita ulit ito. Sabi niya mag-iingat daw kami. At kung maaari, huwag kaming hihinto basta-basta. Lalo na pag may nakita kaming tao na naglalakad. Kasi daw sir, mag-uumaga na at pauwi na yung mga nilalang sa dilim. Mga aswang. Nakita ko namang seryoso yung babae. Yung mga kasama ko namang girls ay natakot. Pero kami nila Glenn, hindi talaga kami naniniwala. Nagtawanan pa nga sila. Sabi ko nga sir, diba, wala pa talaga akong ideya patungkol sa mga aswang that time. Although,
Napapanood ko naman sila sa TV. Pero ang alam ko lang kasi ay fiction lang sila. Mga kwentong bayan lang kumbaga, hindi sila totoo. Nagsalita naman si Glenn na hindi naman totoo yung mga aswang. Pero sabi na lang ng tindera mas maigi na yung nag-iingat. Hindi daw porket hindi natin nakikita, hindi na natin paniniwalaan. Kasabay ng pagngiti nito sa amin. Napaisip naman ako dun sa sinabi ng tindera na yun. After namin maubos yung kape, umalis na din agad kami. Nagpasalamat muna dun sa tindera at nagpatuloy na. Wala pang 10 minutes ang pag-alis namin dun sa tindahan nang may napansin ako sa kabilang side ng road. Parang pamilyar na figura ng isang tao. Kaya napakunot yung noo ko kasi parang yung matanda na nadaanan namin dun kanina sa may bayan, dun sa baba. Pero yung lalaki lang, wala yung babae. Nagtataka na pailing-iling pa ako nun. Kasi imposible yun, sir. Ang layo na namin sa kanila. At isa pa, kung mauuna man sila dun, edi sana makikita namin sila dun pa lang sa tindahan. Wala pa kaming nakikitang sasakyan na dumadaan dun that time. Tinignan ko pa sa side mirror yung nakita ko para makasigurado. And guess what, Sir Vic? Confirm, yung matandang lalaki nga. At nakangisi itong nakatingin sa amin. Kinabahan na talaga ako ng mga oras na yun. Pero di ako dapat magpanik. Baka mag-cause pa ng accident yun pag nagkataon. Lalo pat nakamotor lang ako nun. Tapos mga ilang minute pa, bigla na lang ako nakarinig ng malakas na busina galing sa likod. Kila Glenn. Then two blink ng ilaw ng headlight, meaning warning. Kaya tinignan ko sa side mirror kung bakit. At napamura na lang ako nun, sir, sa nakita ko. May malaking ibon kasi na nasa bubungan ng car nila Glenn. Niyuyugyug niya yung car. Kasabay ng pagaspas ng pakpak nito na sobrang lapad. Hindi ako minto nun, sir. Panay pa din ang sulyap ko dun sa side mirror. At may napansin pa ako dun sa malaking ibon na nasa bubong ng kotse. Hindi siya ibon, Sir Vic. Kundi isang tao na may anyong hayop na may malalaking mga pakpak. Nakakakilabot ang itsura nito. Doon ko napagtanto, sir, na totoo pala yung sinabi ng tindera patungkol sa mga aswang. Napadasal na talaga ako nang wala sa oras nun, sir. At ang mas ikinagulat ko pa, nang makita ko sa side mirror yung isang malaking baboy ramo na nakasunod din dun sa may kotse. Mapupula ang nanlilisik ng mga mata nito. Busina ng busina yung kotse. Pati ako at si Jake ay bumubusina na din. Para lang makatawag kami ng pansin kung may malapit na kabayan. Kasa mukhang malabo yun, sir. Kasi nasa kawalan nga kami at 3 AM pas pa lang ng madaling araw. Panay pa din yugyug ng nilalang dun sa may kotse. At tumanga naman ako kay Glenn kasi nakokontrol pa din niya yung sasakyan. Sinenyasan ko na din si Jake na mauna na. Nagets naman niya yung point ko nun para makahingi ng tulong dun sa may bungad. Agad naman na pinakaripas ng takbo ng andar ni Jake yung motor niya, sir. Di naman ako nag-alala nun na baka maaksidente sila. Veterano kasi yun sa bangkingan. Ilang minuto pa kaming ganun. Nang sa di kalayuan, inatanong na namin yung tunnel at nandun sila Jake, kausap yung mga bantay dun sa may checkpoint. Agad namang tumayo yung mga bantay nun nang makita kami. Kasi ang ingay pa din namin. Busina pa din kami ng busina. At siguro nakita na din nila yung nasa bubong ng kotse. Pagkatayo ng mga bantay, mga pulis yata yun kasi may mga baril eh. Nakita ko naman na lumipad yung aswang na nasa bubungan ng kotse. Yung baboy naman ay tumalon dun sa may bangin. Huminto na kami dun sa may checkpoint. Pagbaba ko, pinuntahan ko agad sila Glenn. Si Ron may kalmot sa braso. Di naman malalim pero may dugo. Agad naman nilapatan ng first aid yung sugat ni Ron. Yung mga babae naman, walang humpay sa pag-iyak. Takot na takot talaga sila. Maski ako naman natatakot din sa nangyari sa amin. Doon na kami nagpaumaga doon sa may checkpoint na yun. Kasi feeling namin mas safe talaga kami doon. Kasi yung mga kasama namin ay may mga baril. Sabi sa amin ni Jake, hindi doon sila pinaniwalaan nung nasa checkpoint. Nung sinabi nila yung tungkol doon sa aswang. Napagkamalan pa nga daw siyang lasing kasi amoy yosi din. Pero hindi na daw siya nakipagtalo kasi baka damputin talaga siya dun. Pero nung nakita na daw nila yung sinasabi ni Jake, dun daw sila naniwala. Sabi pa nga daw ni Jake nun,
Sabi ko na sa inyo sir eh. Totoo yung sinasabi ko sa aswang. Hindi nga ako lasing. Napamura naman daw yung bantay nun sir. Nakita naman namin yung breathtaking view na sinasabi ni Glenn. Ang ganda. Kaso, munti ka na ding mawala yung breath namin ng madaling araw. Mabuti na lang talaga. Malapit na din kami dun sa tunnel nung mangyari yon. At meron pang mga bantay dun sa may checkpoint. Kung wala, baka di na namin nakita yung ganda ng lugar na yun. Na-enjoy naman namin yung bakasyon namin dun sa bayan nila Lilet. Pero bakas mo pa din sa kanila yung takot, lalo na pag sumasapit yung gabi. After 2 days, umuwi na din kami sa amin. Pero hindi na kami madaling araw nung bumiyahe. After a month, nalaman namin kung bakit sila Glenn ang pinuntirya ng aswang. Kasi 2 months na palang buntis nun si Rose. Akala daw niya irregular mens lang, kaya wala pa siyang dalaw. Naging masaya naman kami doon, lalong-lalo na si Glenn at Rose. Pero yung naging karanasan namin doon papunta sa Kaibiyang Tunnel, hindi talaga namin makakalimutan sir. Sa ngayon malaki na yung panganay nila. Pero ako, single pa din. Siguro, aswang talaga ang nakatadhana sa akin. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang interes ko sa mga creepy experiences. Lalo na sa mga lugar na nababalot ng kababalagan. Siguro, dala na din ang pagiging curious ko sa mga kwento at usapan tungkol sa mga nakakatakot na lugar. At ang hindi ko inaasahan ay kung paano nagbago ang pananaw ko pagkatapos ng karanasan ko sa Kaibiyang Road. Ako si Ryan, isang ordinaryong motorista na mahilig mag-explore sa mga kaibang lugar. Lalo na kapag gabi, kung saan bihirang dumadaan ang ibang tao. Gusto kong subukan ng sarili ko, makita kung totoo nga ba ang mga kwentong kababalagan sa mga lugar na pinupuntahan ko. Ngunit minsan, mapanganib ang pagiging curious. Minsan, may mga bagay na mas mabuting hindi na lang talaga natin pinapakailaman. Isang Sabado ng gabi, napagpasyahan kong mag-isang dumaan sa Kaibiyang Road. Madaling araw yun. Mga bandang 12:00. Napakatahimik ng lugar. Walang ibang sasakyan sa kalsada. At bilog na bilog pa ang buwan na nagbibigay ng kakaibang sinag sa mga puno at kabundukan dun sa paligid. Palibas ay tahimik ang gabi. Naririnig ko lamang ang tunog ng makina ng motor ko. Ang tunog ng mga dahon at ang malamig na simoy ng hangin na tumatama sa akin. Pero nung makarating na ako sa mataas na bahagi ng kalsada, doon ako nakaramdam ng kakaiba. Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. Tila ba may nagmamasid sa akin. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho. Sinikap kong wag bigyang pansin yung mabilis na pagtibok ng aking puso. Di ko alam kung takot na ba ako o excitement lang ang nararamdaman ko. Madilim na madilim ang kalsada. Parang may kakaibang anino na sumasabay sa bawat pag-andar ng aking motor. Sa bawat andar ko, pakiramdam ko, hindi ako nag-iisa. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita ko sa side mirror ko ang ilaw ng isang kotse mula sa malayo. Pabalik-balik ang sinag ng headlight nito. Parang sinusundan ako. Mabilis ko tong nilingon. Ngunit wala naman akong nakita kahit anong sasakyan. Kinalibutan ako. Sabi ng mga lokal doon, kapag nakita mong pabalik-balik ang headlight ng isang sasakyan doon sa may Kaibiyang, ibig sabihin nun, sinusundan ka ng ibang nilalang. Mabilis kong pinarurot ang motor ko. Pero kahit anong bilis ng takbo ko, parang hindi ako nakakaalis dun sa lugar na yun. Tila paikot-ikot lang ako sa isang bahagi ng kalsada. Ulit-ulit kong nakikita ang parehong bato sa gilid ng kalsada. Ang parehong puno na may sirang sanga. Para bang may hindi ako kayang iwan. Isang bahagi ng kalsada na hindi ako pinapayagang makalabas. Sa isa sa mga likudon sa may kalsada, natanong ko sa gilid ng daan ng isang lalaking nakatayo. Hindi ko gaanong makita ang mukha nito, ngunit ang suot nito ay puting polo na damit at maong na pantalon. Parang normal lang naman, pero ang nakapagtataka ay ang kanyang posisyon. Nakaharap siya sa kalsada, nakayuko, para bang may inaabangan.
Habang papalapit ako, humakbang ito patungo sa gitna ng kalsada. Bigla akong napapull brake sa takot na baka mabangga ko siya. Pero hindi na ito gumagalaw. Tumingin ako sa paligid, wala man ako nakikitang ibang tao. Nang humarap ulit ako dun sa lalaki, bigla itong kumilos. Daan-daan siyang tumingin sa akin. At nang makita ko ang kanyang muka, para akong sinakluban ng langit at lupa. Wala siyang mga mata. Ang kanyang muka ay para bang nililok sa kahoy. Patag at walang ekspresyon. Pero may malalim na butas ito kung saan dapat nandun yung mga mata. Huminga ako ng malalim. Pilit kong kinokontrol ang kaba ko. Hindi maaaring totoo to. Baka dahil lang siguro sa antok o pagod. Kaya kung ano-ano na ang nakikita ko. Pinikit ko ang mga mata ko at tumasang pagmulat ko, wala na siya. Pero nang muli kong idilat ang aking mga mata, mas lalo pa itong lumapit sa akin. Halos nasa harapan na siya ng motor ko. Nakatitig siya sa akin. Kahit wala naman siyang mga mata, alam kong nakatingin siya sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko nun, ngunit alam ko sa sarili ko na kailangan ko nang umalis dun. Paglingon ko sa paligid, wala akong ibang dadaanan kundi ang tabi niya. Daan-daan kong inikot ang manibela ng motor at sinubukan kong iwasan to. Pero sa bawat paggalaw ko, sumusunod siya sa akin. Hinaarangan niya ako. Walang iya, bahala na, sabi ko sa sarili ko. Mabilis kong pinandar ang motor, dumaan ako sa gilid ng lalaki. Iniwasan ko ang tingin niya, pero bago pa ako makalayo, narinig ko ang tunog ng pagtakbo nito. Biglang bumilis ang pagtibok ng puso ko sa kaba nang makita ko sa side mirror ang mabilis niyang paghabol sa akin. Ang hindi ko makakalimutan ay ang tunog ng kanyang pagyabag. Parang hinahampas na kahoy ang tunog ng mga paa niya sa sementadong kalsada. Pinilit kong patakbuhin ng mabilis ang motor ko. Mabilis na mabilis. Halos hindi ko na naririnig ang ingay ng makina dahil sa lakas ng ingay ng pagtibok ng puso ko. Ramdam kong sinusundan pa rin ako ng lalaking yun. At nang makalayo ko ng ilang metro, muli kong nilingon ang side mirror ko. Wala na yung lalaki. Nakahinga ako ng maluwag. Pero kahit na wala na siya sa paningin ko, ramdam ko pa rin ang presensya niya. Parang naroon pa rin siya sa may kalsada. Naghihintay na muli akong bumalik. Nagpatuloy ako sa pagtakbo nang may madaanan ako ng isang maliit na tindahan sa may gilid ng kalsada. Nakita ko ang ilang tricycle driver na nakatambay, nagkwekwentuhan. Lumapit ako para magtanong. Kuya, may nadaanan akong lalaki kanina dun. Alam niyo ba kung sino yun? Pilit kong tinatago ang kaba sa boses ko. Nagkatinginan yung mga driver, halatang nagulat sa sinabi ko. Yung lalaking nakasuot ng puting polo at maong? Tanong nung isa na parang alam na niya yung nangyari. Tumango naman ako. Oo kuya, yung lalaking walang mata. Huminga ng malalim yung isang matandang driver at nagsimulang magkwento. Ilang taon na rin ang nakalipas. May isang lalaki na namatay dyan sa may kalsada na yan. Isang rider din. Sinubukan niyang umiwas sa isang asong tumatawid dun sa kalsada. Pero nawalan siya ng kontrol. Tumama siya sa mga puno. Nakaligtas siya sa aksidente. Pero nung dinala siya sa ospital, nawalan siya ng paningin. Nabutas kasi yung mata niya. Makalipas ang ilang linggo, nasawi rin siya dahil sa komplikasyon sa kanyang ulo. Pero mula nun, tuwing madaling araw, may mga nagsasabing nakakakita sila ng isang lalaki na humaharang dyan sa may kalsada. Parang naghahanap daw ng daan pa uwi. Hindi daw ito umaalis hanggat hindi nito nasusundan ng isang rider palabas sa Kabyang. Nanlamig naman ang buong katawan ko sa mga narinig ko. Kaya pala, sabi ko na halos pabulong. Nakatitig ako sa kalsadang inalasan ko. At sa malayo, parang nakikita ko pa rin ang anino ng lalaki.
Magmula nung karanasan ko na yon, hindi ko na muling inulit pa ang pagdaan sa Cabiang Road ng mag-isa. Sa bawat beses na mapapadaan ako ron, kasama ko ang kaibigan ko. Hindi ko maalis talaga sa isip ko ang karanasan ko na yon. Kahit gaano pa kasaya sa bawat kurba na madadaanan mo doon at ang lamig ng hangin doon sa bundok. Ako tahimik lang na nagmamasid doon sa gilid. Palima ko nagdarasal na huwag sana nilang makita yung lalaki, lalo na yung mga bumabiyahe ng gabi. Kasi natatakot ako na baka meron pang magbuwis ng buhay doon, kagaya ng lalaki. Sa tuwing gabi bago ako matulog, bumabalik pa rin sa alaala ko yung anyo ng lalaki. Yung butas sa kanyang mga mata at yung kanyang pagtakbo sa gitna ng dilim. At yung mga katanungan kung bakit ako ang kanyang sinundan. Pero nalaman ko din naman ang sagot base na dun sa kwento sa akin ng mga tricycle driver. At napagtanto ko sa karanasan ko na yon na may mga bagay talaga na mas mabuti na wag nating alamin. Hanggang dito na lang ang aking kwento, sir. Maraming salamat kung inyo itong mapipili at God bless po sa inyong channel.